Happy New Year po ulit sa inyo. Marami ho tayong bakanting upuan sa harap. Baka yung nasa likod, gusto nyong lumipat-lipat dito sa harap. Oh. Yan. Para ho, close tayo. Yan. Pero kung ayaw nyo, sige, bahala kayo. Again, Happy New Year po sa inyong lahat. Natatandaan niyo pa ba ho yung mensahe ko last Sunday? Instructions for year 2025. Ano nga yung tatlo na instructions? Okay, 1, trust in the Lord with all your heart. 2, do not rely on your own understanding. 3, in all your ways, acknowledge Him. At yung pangako, ano yung pangako? And God shall direct your path. Meaning, God will provide all your needs. He will protect you. And then the Lord will always be with you all throughout the year 2025. So yun po ang ating instructions. Itong mensahe ngayong pagsasaluhan natin ay karugtong po ito nung mensahe last Sunday. Ang pamagat po, kalimutan ang masamang nakalipas, yakapin ang tamang hinaharap. Alam niyo ba na 360 days na lang tapos na ang New Year, ang 2024? Batiin niyo ulit yung katabi niyo, Happy New Year. 360 days na lang, oh. 2026 na. Ngayon, mga kapatid, itong remaining days of the year, 360 days, meron tayong mga bagay na dapat nating iwanan na. At meron tayong mga bagay na dapat nating harapin, yakapin at pag-igihin. At ito po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Amang banal, aming Diyos, mangusap ka po sa amin sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. Turuan niyo kami. Ikaw ang maging guro, ikaw ang maging tagapagsalita. Gamitin niyo lang po akong instrumento ng pagtuturo. Marinig ang iyong tinig, gamitin mo ang aking tinig, aming Panginoon. Bigyan niyo, Panginoon, ang pangunawa ang lahat na makikinig, pusong tatanggap ng iyong salita at kalooban na magpapasakop sa iyong kalooban. Pagharian niyo po kami ngayon, Panginoon, maging sa bulwagang ito, maghari ka po. At patuloy ka naming sasambahin, pupurihin, luluwalhatiin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Amen. Amen. Yes, isa pa malakas na palakpak para sa Panginoon. Kalimutan ang masamang nakalipas, yakapin ang tamang hinaharap. Tanong po, sino po rito sa taong 2024, walang lahat ng pangyayari sa buhay mo puro maganda? Walang hassle, hindi ka nag-worry, hindi ka nabagabag. Meron po ba rito? Thank you, welcome. Welcome sa club. Pare-pareho tayo. At ako hanggang ngayon, eto pa. Pero salamat sa Diyos. Although matagal gumaling, pinagagaling naman ng Panginoon. Mahigit 3 taon na itong pagkaka-stroke ko. Pero nakaka-function ako kahit papano. Nakakadalaw nga ako pagka kailangang may dalawin, ipag-pray, counselan, at biniyayaan pa nga magkasal abroad, makapag-seminar abroad. Basta kailangan, nagagawa naman sa biyaya ng Panginoon. At pagka merong gusto sa inyong imbitahin ako, wag ho kayong mag-atubili. Imbitahin nyo lang po ako, lunch, dinner, sasama, kalad ka rin po ang pastor nyo eh. Tayong lahat, in one way or another, somehow there is something that had happened to us that is not favorable. Something that we actually don't want to happen, and yet it happened, nangyari na.
Ang kailangan lang na mangyari na gawin natin ngayon, kalimutan na. At ito si Apostle Paul. Sa Philippians 3:13 to 14, Philippians chapter 3:13 to 14, nababasa niyo po ba? Pakibasa nga po sabay-sabay. Go. So kausap niya rito yung mga mananampalataya sa Pilipos. Sabi niya, "Not that I have already obtained all these things, but there is one thing that I do, forgetting what is behind and straining forward to what is ahead." Hindi sa natupad ko na o naganap na ang lahat ng gusto kong ganapin, kundi isang bagay ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na yung mga bagay na hindi dapat na isipin at pasanin, at ako ay nagtutumuling lumakad sa pagtupad ng mga bagay na mabuti at maganda sa hinaharap. Ito si Apostle Paul. Yan ang kanyang testimony. At maganda na ganun din tayo. Ano ba yung sinasabi ni Apostle Paul na, "Not that I have already obtained," no? Sabi niya, "Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it." Kasi si Apostle Paul, ang daming accomplishment. Grabe ang accomplishment. Alam niyo po ba na ang New Testament merong 29 books. 29 ba? 27. And out of 27 books, 13 books were written by the Apostle Paul. Ganon siya kahusay, ganon siya katindi. Simula yung Book of Romans, 1st, 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Thessalonians, Timothy, Titus, Philemon, and Hebrews. No, lahat yon sinulat ni Apostle Paul. Ang antindi ni Apostle Paul. Nung siya ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, si Apostle Paul ang pinakabatang member ng Sanhedrin ng mga Hudyo. Ang Sanhedrin, ito yung grupo na bumubuo, naglilid ng mga Jews, Pharisees, Scribes, and Sadducees. Si Apostle Paul ang pinakabatang leader. Grabe. At siya yung pinapakinggan, although pinakabata, pinapakinggan siya. Kasi si Apostle Paul ay nag-aral sa paanan ni Gamaliel. Kilala niyo si Gamaliel? Hindi Gamaliel Alba, ha? Iba yon. Kinikilabutan ako minsan pag pinakilala akong Gamaliel. Si Gamaliel is one of the best and the wisest teacher of the Jews during his time. Doon nag-aral si Apostle Paul sa paanan, personal, one-on-one. Kaya si Apostle Paul ay kinikilala talagang ang pangalan niya noon, Saul, hindi Paul. Saulo. Now, bukod sa ron sa kanyang pagiging leader, talagang respetado siya. Ito yun sa positive side, respetado siya ng mga Jews, ng mga Pharisees, siya, ng mga scribes. Ang scribes naman, ito yung mga grupo ng mga lawyers. Grupo ng mga lawyers na kinikilala si Apostle Paul bilang authority. So, ganun siya katindi. Parang kumbaga sa mga teacher, siya yung number 1. Actually, para siyang si Solomon. Iba nga lang time sila Sa Old Testament to si Solomon, king naman si Solomon. Pero as far as the accomplishment is concerned, tingin ko mas maraming na-accomplish si Apostle Paul. Pero ang sabi niya, lahat ng yan kinakalimutan ko. Kinakalimutan ko yan. Hindi yan mahalaga sa akin. Having known Christ, mas mahalaga sa akin si Kristo. Sa inyo, tanong, ano ang pinakamahalaga sa buhay mo? Sana kagaya rin ni Apostle Paul, masabi natin. Sa akin, sa Philippians 1:21, sabi ni Paul, "For me to live is Christ." Sa akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay kay Kristo rin.
living and dying, sabi niya, is for Christ. Galatians 2:20, ang sabi ni Apostle Paul, I have been crucified with Christ. It is no longer I who lives in me, but Christ who lives in me. The life that I now live in the flesh, sabi ni Paul, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Hindi na ako nabubuhay sa sarili ko, sabi ni Paul. Si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay kong ito ay pinauubaya ko kay Kristo. Siya ang aking pinananampalatayanan. Sa lahat ng aking gagawin ko ito alinsunod sa kagustuhan ni Christ. It is no longer I who lives in me. Ang gandang testimony nun, mga kapatid. Sana ganon din tayo ngayong year na ito. Masabi natin, sa buhay ko, hindi na ako nabubuhay dito. Si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang ibig sabihin, sa lahat ng sitwasyon, yung reaction ni Christ, yon ang pangyayarihin ko. Maganda, ganun tayo, mga kapatid, again. Ano man ang mangyari sa buhay natin sa taong ito, kung magre-react ka, huwag ka kaagad mag-react ng mga bilis-bilis. Isipin mo, kung si Christ ang magre-react, ano ang kanyang gagawin? Natandaan nyo, meron akong illustration ginamit noon. Halimbawa, sumakay ka ng bus. Ang babayaran mong ticket ay 20 pesos. 20 pesos. Halimbawa lang At ikaw ay in need ng pera. Kailangan mo ng pera. Ngayon, nagbayad ka ng 100. Ang babayaran mo lang as transportation fee, 20. Sinuklian ka ng konduktor. Ang sukli sa'yo ng konduktor, 980 pesos. Ano gagawin mo? Kailangan mo ng pera. Ano gagawin mo? Naisipin nyo, ano gagawin mo? Hindi kaya sabihin mo sa sarili mo, naku, blessing ito. Blessing. Anong blessing? Kawawa yung konduktor. Kung si Christ, tiyak ako, kung si Christ ang magre-react, ibabalik niya yon. By the way, itong mensahe na ito, gusto kong sabihin na bago ko i-message sa inyo, praise God na i-apply ko. Kumain kami nung isang araw, meron kaming binili sa dyan sa Robinson. Dahil hindi ako pwede matagal nakatayo, umupo kami doon sa Kuya Jay. At nakakahiya naman na nakaupo ron nang wala kang bibilin. So nag-order ako ng kakanin. Ang binayad ko lang is, yun nga, 100. Sinuklian ako ng almost 1,000. Alam nyo, nung nasa kamay ko na yung pera binibilang kong ganon, 3 beses ko binilang. So sabi ko, ang laki naman ng sobra nito, sukli na ito. Sabi ko, kung si Christ ang naririto, paano siya magre-react? Maya-maya tinawag ko yung servidora. Sabi ko, Ate Alika, sobra tong sukling binigay mo. Tinignan pa niya yung resibo. Pagtingin niya sa resibo, hindi siya makapaniwala na sobra kasi mali yung tinitignan niya. Doon sa tinitignan niya, tama yung sukle. Pero sa tamang nakain namin, sobra-sobra. So sabi ko, computein mo ulit. Alam niyo, tuwan-tuwa siya kasi yung pala, sila magbabayad pagka ganon. Isipin niyo naman, kulang-kulang 1,000 yung ibinalik sa akin. Siya yung magbabayad. Di kawawa naman yon. Pwede ko rin sabihin, naku, ang laking blessing nito. Bye-bye. Isa pa ngang chocolate dyan o ice cream dyan. Tuwan-tuwa yung servidora. Ngayon, eto. Minsan madaling gawin kapag maliit na halaga ang involved. Kung daan-daan libo na ang involved, ibalik kaya natin? O milyonan? No. Naalala ko, si Pastor Joel, natatandaan niyo pa si Joel, no?
Maliit pa yan, sila ni Mark. Nasa Baguio kami, sa SM Baguio. May nakita si Joel, 500 pesos. Tapos sabi niya, Tay, tayo, 500. Ano gagawin natin dito, Tay? Sabi ko, anak, tumayo ka dyan. Itaas mo yung 500. Tiyak, pagka yung nawawala, nakita yung 500, lalapit kukunin. Paano natin masasabing sa kanya nga yun? Tatanungin ko yung serial number kung alam niya. De, joke lang po yun. Kasi pwede naman talagang i-interrogate yun eh. Anyway, nakatayo ang gano'n si Joel, hawak-hawak yung pobreng bata, yung 500. Bata pa siya nun. Ang tagal-tagal na. Sabi niya, Tay, pagod na ako. Anong gagawin natin? Sabi ko, Nak, blessing na yan. Blessing na yan. So, hindi namin pinag-interesan yon sa totoo lang. At saka iniisip ko, kanino namin ibibigay sa pulis? O kung kanino na baka mamaya kung saan lang gamitin. So, ayun, gano'n ang Ang point ko, yung any problem na mangyari sa iyo this year, isipin mo ito, Jesusness ito eh. Si Christ, paano magre-react? Alam niyo ako, test ako ngayon doon sa kasambahay namin sa totoo lang eh. Yung bang kakausapin mo, hindi ka pa tapos magsalita, iniiwan ka na. Yung sasabihin mo, pakitulungan mo ate mo, naglalaba ron. Sasagutin ka, hindi po ako naglalaba sa kamay, washing machine po ako. Test talaga ang pasensya ko. Pinakuha ko ng inumin. Sabi ko, pakikuha akong tubig. Kumuha naman, tapos pagtayo sa harap ko, ibibigay ko po ba sa inyo ito? Gusto kong sabihin, hindi, doon sa kapitbahay mo ibigay. Yung mga ganong kakatest, pero alam nyo, nakakatulong sa akin. Ito, kung si Christ ang nandito, paano siya magre-react? Doon sa feeding of the 4,000, pinag-aaralan ko the other day, di nagka-problema, no? Yung mga tao gutom. May 5,000 lalaki na nagugutom. So, ang Panginoon, tinawag yung kanyang mga alagad. Sabi niya, mga tao nagugutom. Si Philip, sumagot kaagad. Alam niyo sagot ni Philip? Sabi niya, naku, gabing-gabi na po. Wala na tayong makukunan ng pagkain. Pauwiin niyo na po at mahirap na. Ang nakita, problema. At idiniin yung problema. Sumagot naman si Andrew. Sabi ni Andrew, meron tayo rito isang bata, may dalang 2 tinapay, 2 sliced bread, at 5 isda. Pero kung ibibigay natin to sa mga lalaking yan na nagugutom, kahit tigkukurot doon sa 2 pirasong tinapay, hindi kakasya. 5,000 ang pakakainin. Kayo po ba ay nakapaghanda na, halimbawa birthday nyo, nag-imbita kayo ng 100 lalaking kasing lalaki ko. Medyo pumayat na nga ako eh. Nagutom, pakakainin nyo, ang handa mo 2 slice na bread at 5 isda. Pag nakita yon ng mga nagugutom, ano kaya ang gawin ng mga gutom? Mga kapatid, maniwala kayo, magrarambulan yon. Kaya itong si Andrew sabi niya, hindi kasya. Pero ang Panginoon, hindi yung problema ang tinignan. At tinignan, solusyon. Kaya sabi ng Panginoon, pakakainin natin sila. Paupuin niyo yan, grupo-grupo. Ang Panginoon, solution-oriented. Ang tao, ang tendency, problem-oriented. Pag may problema, puro problema ang nakikita. Yung solusyon, hindi binibigyan ng pansin. Si Apostle Paul, ang ganda nun sabi niya, lahat ng mga nangyari sa akin sa nakalipas, kinakalimutan ko na. At ang binibigyan ko ng pansin, yayakapin ko ay yung mga mabubuting bagay
sa hinaharap. Ano yung mga mabubuting bagay na pwede nating harapin sa taong ito? Ang isa ito, mga kapatid, kalimutan nyo na yung galit, yung tampo, yung sama ng loob. Sino ba sa inyo ang walang nakasamaan ng loob this year, 2024? Pakitaas nga kamay kung meron. Yung wala kang nakasamaan ng loob. Ba mga honest kayo? Palakpakan nyo nga sarili nyo. Sino naman yung mga may nakagalit, may nakasama ang loob, may nakasagutan, may nakatampuhan? Pakitaas nga kamay. Congratulations. Tao kayo. Welcome to humanity. Normal na tayo ay ma-offend minsan. At ang nakakaano nga karaniwan ang nakakatampuhan, kasamaan ng loob, yung pinakamalapit sa iyo. Asawa. Asawa mo na ikaw ay namumroblema, hindi ka tinutulungan. Mga husband na hindi na nga naghahanap buhay ng ayos, ang lakas pang gumastos. Magbibigay ng budget sa misis niya, 200 a week. 200 a week. Pagdating ng Friday, hihingi pa yun ng sukle. Ang kapal, ano? Ang kapal ng dibdib, yung ganon. Mga misis minsan na pagod na yung mister katatrabaho, dakdak pa rin ang dakdak itong misis na ito. Kaya yun, nagka-cancer sa panga. Hanggang ngayon, naka-confine. No, yung kasamaan ng loob na minsan nagtatampo ka kasi problemado ka. Wala kang mapagsabihan. Sinabi mo sa kasama mo sa bahay, hindi ka pinapakinggan. Again, minsan mag-asawa, ganun eh. Salita ng salita, yung isa hindi nakikinig. At meron naman minsan mga anak, katampuhan, mga magulang, na hindi naman dapat magtampo sa magulang, nagtatampo. Mga magulang naman minsan na ang kinagagalitan, mga anak, hindi yung dapat kagalitan. Asawa, problema niya, anak ang pinagagalitan. May mga ganun eh. Pinoproject sa iba, tina-transfer. At normal yon sa maraming tao. Sino sa inyo dito ang hindi nagkaroon ng worries in the past? Hindi ka nagkaroon ng worries. Meron ba dito? Hindi ka nagka-problema kahit minsan itong 2024 na nakalipas. Sino naman sa inyo rito yung nagkaroon ng problema itong year 2024? Okay, again, congratulations sa inyo. Congratulations. Kasi part kayo ng humanity. Bahagi ang problema sa tao. Di ba, ang dalas kong sabihin, ang tao, pag nagsabing wala siyang problema, ang laki ng problema niya. Kasi wala siyang problema eh. Problema yon. Ang laki ng problema niya. At ang maganda ito, ang problema, kaya problema may solusyon. May solusyon. Ang problema na walang solusyon, hindi problema, kaya wag mong problemahin. Ngayong year na ito, remaining 360 days, yung problema, kung magkakaroon ka man, harapin mo. Paano siya harapin? Harapin mo siya na merong challenge. Ang challenge mo ito. Haharapin kita at i-overcome kita. Hindi ako magpapatalo sa iyo. Ganon ang magandang pagharap, mabuting pagharap. Hindi yung may problema tapos sasagutin mo pa ng kapwa problema. Ito nga yun, yung feeding of the 5,000 and feeding of the 4,000. May problema na, dadagdagan pa. Sasabihan pa ang Panginoon, pauwiin nyo na yan. Pauwiin nyo na sila, wala tayong mabibilan ng tinapay ditong ganyang karami. At kung meron mang pera, sayang, gagastos tayo ng halos isang taong sweldo para lang pakainin yung mga yan. But then, anong ginawa ng Panginoon? Binigyan niya ng solusyon.
pinakain niya yung 5,000. Mga kapatid, alam niyo, nung binabasa ko yon ulit, pinag-aaralan ko ulit, pag-aralan nyo sa yung Mark at saka yung John, yung account ng feeding of the 5,000, ang ganda-ganda, sabi ng Panginoon, pakakainin nyo sila. Meaning, ang Panginoon binigyan ng solusyon. Kapatid, itong year na ito, isa sa dapat mong tandaan. Pag nagkaroon ka ng worries, problem, may Panginoon tayo na bibigyan ng solusyon. Ano mang problema ang pwede mong kaharapin. Kasi, hindi ko pwedeng sabihin sa iyo, kapatid, na itong year na to, wala kang problemang kakaharapin. Hindi ko pwedeng sabihin yon. Lolokohin ko kayo pag sinabi ko yon. Ang pwede ko lang sabihin ito, ano mang problema ang iyong kaharapin this year, hindi ka nag-iisa at normal lang yon. Normal lang yon ang magka-problema. Pagka umulan at nagbaha, kasama ka sa problema. Dito sa San Pedro, grabe ngayon, konting ulan lang, bumabaha na eh. Pag lumindol, at nagkaroon ng gera, halimbawa, natuloy yan, wag naman sana kasi hindi natin kaya ang China, mga kapatid. Gusto ko sabihin, hindi natin kaya ang China. Kahit Amerika, hindi basta-basta uubra ngayon sa China. Kaya naano ko minsan, parang isinusubo tayo ng ilang politiko natin sa gera. Pero kung sakaling i-allow ng Panginoon, tandaan natin to, hindi tayo nag-iisa. Meron tayong Panginoon na anumang problem ang ating kaharapin, may solusyon. Pakisabi mo nga, may solusyon sa kahit anumang problema. Pakisabi sa katabi mo, baka ngayon ang buong problema na yan. Kung sabihin sa iyo na sinabi mo na may solusyon sa anumang problema, kapatid, may problema. Kung anong problema mo? Pera. Pera. Ayun, hanapin mo si Kuya Rolly. No, kidding aside, pati pera, kayang solusyonan ng Panginoon. Pati pera, kasi ang pera galing sa Panginoon. So don't worry about anything. So ano yung iiwanan? Worries, anxieties. Ano ang haharapin? Prayer ang harapin mo. Philippians 4, 6, and 7. Sabi, have no anxiety about anything, but in everything, by prayer and supplication, take note, by prayer and supplication. May problem ka, nagwo-worry ka pa, doble-doble. May problem ka, mag-pray ka, hindi ka na magwo-worry kasi hindi pwedeng sabay ang worries and prayer. Pag ikaw ay totoong nananalangin, ang Panginoon, papayapain ka, hindi ka magwo-worry. So, mga kapatid, tandaan natin, hindi tayo mag-iisa this year. Anytime, hindi ka mag-iisa. Kahit sa kwarto mo, sa tingin mo, nag-iisa ka, wala kang kasamang tao. Hindi, you are not alone. God is always with you. Siya nga yung Emmanuel One of the names of Jesus na ibinigay sa atin, Emmanuel. Emmanuel. Meaning, God with us. So, hindi tayo mag-iisa. Naalala ko yung unang pastor ko, si Pastor Camacho. Ako ho noon ay bago-bagong mananampalataya. Dinalaw niya ako sa bahay namin noon. Sa Pasay pa ho kami nakatira noon. Pagdating niya, di kumatok sa bahay. Ako nagbukas. Pagbukas ko ng pinto, sabi ko, ay, Pastor, kamusta ho? May sadya ho ba kayo? Oo, ikaw ang sadya ko. Dadalawin kita, gusto ko ipag-pray ka. Natuwa naman ako sa pinapasok ko. Wala po ba kayong kasama, Pastor? Sabi niya, meron. Sumilip ulit ako sa labas. Pagsilip ko, wala. Asan ang kasama nyo? Hindi mo nakikita. Asan nga ho yung kasama nyo? Ilan ba ho kayo? Sabi niya, 3 ang kasama ko. Asan yung 3 na yon? Sinilip ko ulit, wala. Nginitian ko, Gami ang kasama ko, God the Father, God the Son,
and God the Holy Spirit. Sabi ko, oo nga naman. Ano. So, 4 kayo, pastor. O sige ho, tuloy kayo. Kwentuhan na kami. Alam nyo, mula noon, nakintal na sa isip ko, hindi ako mag-iisa kahit kailan. Lalo kayo, ladies, listen. Pagka natatakot kayo, tumingin kayo sa taas, look up. Practice nga, look up. Daos na yan dati, yan ang usong-uso eh. Isa pa nga, look up. Pag tumingin kayo sa taas, isipin nyo, kasama ko ang Diyos. Emmanuel. Kasama ko ang Father. Kasama ko ang Son. Kasama ko ang Holy Spirit. God with me. At ang maganda, kasama ko siya, hindi niya ako pababayaan. Isa pa sa magandang harapin at yakapin this year, pangako ng Panginoon. Pangako. Alam niyo ba na sa New Testament, yung salitang do not worry, iba-ibang dating. Do not be afraid, do not worry, fear not, no. 366 times ginamit. 366. Ilang araw sa isang taon? 365. Yung do not worry, do not be afraid, fear not, 366. So, bawat araw may provision tayo, do not be afraid, do not fear. Di ba ang ganda-gandang nun? Paano ka magwo-worry kung yun ang iniisip mo? Alam niyo ako minsan, dahil nga siguro part din ng effect ng nerve ko, yung sa nerve, pagka wala akong kasama sa bahay, parang may tendency akong kabahan, matakot. Kahapon, si Mila, merong minute na kaibigan. So, sabi sa akin, may imimit ako. Alam niyo, hindi pa siya umaalis. Sabi ko kaagad, dalian mo, bumalik ka kaagad. Alam niyo ang pakiramdam ko. Nai-insecure ako, to be honest. Somehow, may fear. Pero nung mag-meditate ako doon sa pangako ng Panginoon, I will never leave you. I will never forsake you. Nawala yung takot. In fact, gabi na, gabi na, of course, inaantay ko siya, pero parang baliwala. Yung may tao akong nakikita o wala, alam ko kasama ko ang Panginoon. At hindi lang yon, may mga anghel tayong kasama palagi. Alam niyo ba na minsan kapag ikaw nakaupo kayo, tapos parang mayroong nagheheli sa iyo, yung parang inaantok ka, parang may nagduduyan sa iyo. Meron, dinuduyan ka ng anghel at binabantayan ka. Walang panahon na walang anghel na nagbabantay sa iyo. Isang booklet binabasa ko the other day about angels. Itong seraphim, cherubim, yung mga yan, no? May naka-assign sa iyo bukod pa sa grupo. May personal na anghel na nakabantay sa iyo. Alam mo ba yon? So, meron kang security guard na 24 hours a day. Bantay-bantay ka. Hindi ka iniiwan. Tulog ka, gising ka, nasa bahay ka, umalis ka sa bahay. Bantay-bantay ka niya. Wala namang gano'n. Sino ba sa inyo rito ang may security guard sa bahay? Meron? Naalala ko yung sabi ng iba, yung aso. Alam niyo ba noon ang aso ang nagbabantay sa mga tao. Ngayon hindi na. Tao ang nagbabantay sa aso. Yung minsan makakarinig ako, limbawa nasa outing, uwi na tayo, bakit? Di pa kumakain yung aso natin. Dati, ang nagbabantay aso sa tao. Ngayon hindi na talaga. At kung ipadoktor, grabe, may sariling clinic. May mga aso nga pinapamanicurean pa eh. Pinapakulot-kulot pa eh. At kung meron ka mang pambayad sa security guard, wala kang makukuhang ganito. Gising, magdamag, binabantayan ka. Wala yon. Ako nga nakakita security guard, nakaupo eh.
dilat, pero tulog. Nakaupo, hindi ako nagbibiro, dilat, pero tulog. Paano ko nalaman tulog? Kasi may dumaan, nabangga siya, nagising. So tulog. Minsan sa amin, I think it was 2 years or 3 years ago, nagkaroon ng series of nakawan. Nagkaroon ng move na mag-hire kami ng security guard. Naalala ko na ito hindi ho kwento. Meron din ganon, nag-hire sila ng security guard. So bantay dun sa gate. Ngayon yung pinakamalapit sa gate na bahay, yung lalaki doon, halos magdamag gising. Alam niyo kung bakit siya gising? Binabantayan niya kung yung security guard nagga-guard. Kasi may mga ganun binabayaran mo na't lahat. Hindi ka pa rin sigurado. Mga kapatid, ang Panginoon, ang mga anghel niya, free, walang bayad, 24 hours a day. Bantay-bantay ka, hindi ka niya iiwanan. So, again, dapat tayo yung fear na yan, takot na yan, iwanan natin this year. Harapin natin, panalangin at pagtitiwala sa Panginoon. Isa pa sa dapat nating iwanan this year, yung pagiging impulsiveness. Pag narinig niyo po yung salitang impulsive, ano po naiisip niyo? Karaniwan ho yung nagmamadali, nagtutumulin. May kasabihan tayo mga kapatid, ang naglalakad ng matulin pag natinig ay ano? Tama. Iba na ho ngayon. Ang naglalakad ng matulin pag natinig, natetetano. Kasi yung sugat na hindi ka agad nagkukure. Ang point lang ganito, hinay-hinay ka lang. Sa mga ladies, listen ito ho ay warning. Warning. Huwag kayong basta-basta dudukot ng bulsa at magbubukas ng wallet pag may nabalitaan kayong sale. Halimbawa, yung Lazada na yan, yung kung ano-anong store na yan, sale. Buy one, take 3. Buy one, take 1. Naku, bibili. Hindi naman kailangan. Napaka-impulsive. So, sugod, bili. Tapos yung binili, ando, nakatago lang sa cabinet nila. Damit. Huwag kayong pag nakita nyo, ang ganda-ganda. Bibilin nyo kaagad, hindi nyo na inisip, bagay ba sa akin? Bagay dun sa manikin kasi yung manikin sexy. Ikaw, hindi ka naman sexy, mukha kang drum. Para kang number 1 na malaki. Bagay yung pants dun sa manikin kasi yung manikin, long-legged. Hindi bagay sa'yo, bibilin mo yon. Ang hita mo parang bakawan. Parang ang hasaan ng kutsilyo. So yung pagiging impulsive, no? Kidding aside mga kapatid, tignan nyo sa bahay nyo, ang daming mga bagay na biniling nyo noon. Hindi nyo naman talaga nagamit ng ayos kasi hindi nyo pinag-isipan. Kaya nga yung message ko last Sunday, yung use your understanding. Pag may gagawin ka, mag-isip-isip ka. May sasabihin ka. Bago mo sabihin, isipin mo ano ang impact nito doon sa pagsasabihan mo. Minsan, gusto mo magsalita, gusto mo lang mag-unload, maka-release ka. Yung pag sinabihan mo naman, siya naman ang magdadala. Pag-isipan mo, makakatulong ba doon sa sasabihan mo? At saka yung sasabihin mo ba ay makatutulong o makasasakit? Let us make sure na pag may sasabihin tayo, yung makakatulong, makakagaan sa damdamin ng iba. Hindi may problema na pabibigatin mo pa. Pati sa pagkain, mga kapatid, pag kaya nagpunta sa mall, ito palang Robinson na ito, dun sa taas, ang daming kainan. Kailan ba kami nagpunta dyan? Tagal-tagal doon lang ako nakaikot talaga. Ang daming kainan. Tapos, pag tinignan niyo yung mga display,
very inviting, very enticing yung pagkain. Ang problema sa marami ito, pag nagdaan at nakita, uy, ang ganda nun ah. Ang sarap nung taba nun ah. Sarap nung ano na yan, yung bagoong nun, no? Hindi yun gutom, pero dahil sa mata, yung takaw ng mata, naging impulsive, nag-order. Pag-order niya, pag-tikim niya, ay hindi masarap, hindi naman nakain lahat, so nasayang. Isa pa yan. Dahil impulsive ang maraming tao, maraming nasasayang. Marami. Damit, pagkain, sapatos. Bibili kayo ng sapatos tapos hindi naman nagagamit. Pagka may sapatos kayo, pudpurin nyo muna bago kayo bumili ng iba. Bago kayo pumunta kay Kuya Oji. Ang daming, tignan nyo, pag-uwi nyo, tignan nyo sa cabinet nyo. Ang daming sapatos doon na ano. Yung iba, ang gusto sa gamit ay laging maganda, signature. Bumili ng sapatos, ang tatak, Perigamo. Pinakamura nung Perigamo binili niya, 36,000. Tapos umuulan. Alam niyo yung sapatos, hindi nasa paa. Bit-bit. Bit-bit gano'n, no? Pag tinanong mo, bakit bit-bit mo yan? Mababasa baka mapudpod. Binili mo tapos hindi mo gagamitin. Sayang. Kung bibili ka, yung gamit na gamit mo, magagamit mo. Tsaka kailangan mo ba talaga? Alam niyo mga kapatid, ako, isa sa passion ko, gusto ko lang i-share ito. Isa sa passion ko, relos. Relos. At isa sa mga gusto kong relos, yung mga luma. Kaya pag nandun ako kila Joel, merong Flow Mart doon, mga kapatid. Mga tindahan ng mga luma. Kung mapapansin nyo, marami akong gamit sa bahay ng mga luma. Pati yung pagbili ng ganon, ako isa yun sa iiwan ko talaga this year. Hindi na ako bibili ng mga luma at hindi na rin ako bibili ng bagong mahal na hindi naman gagamitin. Bibili ka ng mahal tapos hindi mo naman magagamit ng gusto. By the way, passion ko talaga yun. Kaya pati mga bintana sa bahay namin, luma, upuan, luma. Pati tao, luma. So yung pagiging impulsive, no? Ang laking bagay nun eh. So, iwanan na natin yon this year. And let us face this year doing what is right, embracing what is proper, what is righteous. Let us lay aside, sabi nga ni Paul, let us left behind yung mga bagay na hindi na natin dapat dalhin. Yung unang-unang sinabi ko, mga kapatid, yung galit, yung tampo, sama ng loob. Iwan na yan, palitan nyo ng pagpapatawad at pag-establish ng mas maayos na relasyon. So isipin nyo saglit ngayon, sino ba sa mga kasambahay nyo, kaibigan, kasama sa church, ang nakatampuhan nyo? Baka hindi nyo pa napapatawad. Alisin nyo na yung tampo. Pumapangit ka tuloy dahil tampo ka ng tampo. No, alisin mo na yung galit, sama ng loob. Patawarin. And take the initiative to move to establish a better relationship, better than before. Kasi kung hindi mo gagawin, hindi kayo magiging mas maayos. Mas maganda yon. Yung mga lumang gamit sa bahay na hindi na kailangan, ipamigay nyo na o itapon nyo na. Sunugin nyo kaya para hindi nyo na rin babalikan. Kasi yung iba, ako nga may tendency na papamigay ko itong mga damit na to. Nung sinosort out ko, okay na, binabawi, binabalik sa aparador, ilabas nyo na, ipamigay nyo na kaagad. Ganun na rin sa tithings and offerings. Pagka kayo ay nag-isip, magta-tithes ako, ganitong amount, ibigay nyo na kaagad. Kasi pag hindi,
baka mabawi. No, pati blessing para sa iyo, hindi tuloy natutuloy. Lahat ng dapat na alisin sa bahay this year, alisin nyo na. Wag lang yung mga tao na kailangan sa bahay kasi yung iba, ayoko na sa taong ito, aalisin ko na ito. Hindi pwede yon, ha? Huwag kasama yon. Ang alisin mo, galit, sama ng loob. Okay. So this is just a simple reminder and a simple message. To close this message, mga kapatid, saglit lang, tahimik tayo. Isipin mo ngayon, personal, sa buhay mo. Ano ang dapat mong alisin at kalimutan na? At ano ang dapat mong i-embrace o gawin? Meron pa bang worries? Meron pa bang isa pa pala na magandang i-emphasize ko bago ko makalimutan todo? Yung procrastination. Alam niyo yung word na procrastination? Pag narinig niyo yung word na procrastinate, ano naiisip niyo? Manyana, di ba? Yung tsaka na. Yung tagal pa yan, 1 linggo pa yan. So, bukas na lang. Oh, tagal pa yan, 6 na araw pa yan. Bukas na lang. Hanggang 1 araw na lang. O 1 araw yan, 24 hours pa. Mamaya na. Mamaya pagdating, 2 oras na lang. Wala na, nagkukumahog na. Yung result ng trabaho, quality-wise, nag-suffer. So let us avoid procrastination. Ako nga, sabi ko sa asawa ko, pati pag-aaral, pati pag-deliver ng message, pati paggawa ng message katulad nito. Kasi ako minsan, ang mensahe, uupuan ko siya 2-3 days before. Minsan nga a day before or minsan nga the day, exactly the day. No? Minsan nga yung papunta ako sa pag-i-speakan ko, doon ko lang pinaformulate yung message. Nakakahiya sa Panginoon. So ang isa sa iniiwan ko, kinukonfess ko sa inyong lahat, procrastination. Pag may dapat akong gawin, gagawin ko siya ahead of time. At salamat dahil na-practice ko na. Alam niyo ba ang message na ito, kung kailan to ginawa, tapos itong message na ito, nung Monday. Nung Monday, tapos na. So 7 days before, tapos na siya. Ang gaang-gaang ng pakiramdam ko, yung bang wala na akong iniisip. Pagka Sunday, prayer na lang na, Lord, pag-deliver ko ng message, i-empower mo. Wala na yung may dadagdag pa ba, may ano pa, wala na. Settled na siya. So kayo, yung budget nyo sa 1 linggo, lalo mga misis, iayos nyo na, 1 linggo pa lang, ayusin nyo na. Pag mamamalengke kayo, bago kayo umalis ng bahay, isipin nyo na ano yung mga bibilhin. Kasi may mga nanay, aalis ng bahay, mamamalengke, tanungin mo, ano pamimilin mo? Ewan ko, bahala na. Kaya yun, 1 araw na sa palengke, wala pang nabibili. Tapos ang barat. Ang barat-barat yung tawad ng tawad. Ang kamatis 5 piso, tatawaran ng 50. Tuloy yung tindera sa konti na lang sabihin bigay ko na lang kaya sa iyo. May nakasama akong gano'n sa Mindanao. Nagpunta kami sa ukay-ukay. Aba, yung damit 10 piso na nga lang tinatawaran pa. At ang tawad niya, alam niyo kung magkano? 2 pesos. Ako na ang gusto magsabi. Bigay ko na. Nakakaaw. At mga kapatid, wag niyo itong i-take advantage yung pagtindera, Christian. Christian naman yan, tatawaran ko. Pag ang tindero o tindera Christian, imbis na tawaran nyo at kaya nyo naman, dagdagan nyo bayad. Dagdagan nyo. Mga kapatid, kayo na meron, sumakay kayo ng tricycle. Hirap na hirap yung nagta-tricycle, nagpapadyak. Yung ordinaryong bayad nyo, kung magkano pwede nyong idagdag na magaan sa loob nyo, idagdag nyo. Ganon ang gawin nyo at makita nyo, ang pagpapala ng Panginoon hindi mauubos.
So do not procrastinate. Do what you can do. The soonest, the best. No, hindi the better, the best. Pinakamaaga, pinakamaganda, gawin nyo na. At kung meron kayong itutulong, huwag nyo nang ipagpabukas. Ngayon nyo na rin ibigay. Doon sa mga deserving na dapat bigyan. Halimbawa, kahit katulong sa bahay, sweldo niya, kaya nyo namang ibigay na ngayon. Huwag na sa isang linggo, ibigay nyo na ngayon. Huwag nang pagpalipas pa. At kung pwedeng dagdagan, para hindi na siya yung tatamad-tamad, dagdagan nyo na rin. Alam nyo, napakaganda na ang buhay natin this year ay maiba-iba, mabago. Payag ba kayo doon? Payag ba kayo na iwan na natin yung mga dapat iiwan, sabi ni Apostle Paul, leave behind that has to be left behind, and let us embrace what is good today. And let us not be afraid to embrace something new. Kasi yung iba, ayaw mag-embrace something new kasi natatakot na mag-fail. At isa pa pala yan, do not be afraid to fail. Huwag kayong matakot na mag-fail kasi ang failure is part of being human. Walang taong perfect. Again, another question. Sino sa inyo ang hindi pa nagkaroon ng failure? Meron ba? O i-simplify natin, this year, 2004, sino sa inyo nagkaroon ng failure? Welcome to the club. Kasi ang tao nagpe-fail. At pagka nag-fail ka, that is good education. Kaya ang daming mga tao highly educated dahil sa dami ng failure. Pero ang maganda ito, ang failure, pag tama ang attitude natin, avenue siya for growth. Avenue siya for growth, for improvement. Nalalaman mo what is wrong. Naalala nyo, sino ang nag-discover ng ilaw, light? Sino? Si? Again, Thomas. Ba't kinakalimutan niyo yung middle name? Thomas Alba. Thomas Alva Edison. Alam niyo ito si Thomas Alva Edison, nung ma-discover niya yung kung ano talaga yung magpapailaw, pang ilang failure niya. Alam niyo kung ilan, pang ilang failure? 999 failures. Bago niya na-discover na yung filament, sinulid lang pala ang magpapailaw. Eh kung hindi siya nag-fail, hindi niya madi-discover yon. So room for improvement. So pag nag-fail, rejoice kasi mag-i-improve ka. No? Merong isang lalaki, nung siya ay elementary, na candidate for president ng school ng classroom nila. Talo siya. Nung grade 3 or grade 4, candidate ulit siya for president ng classroom nila. Parehong talo ulit siya. Tapos, nung na siya, may edad na, kumandidato siya for counselor, talo. And then kumandidato ulit for senator, talo ulit. Another election, kumandidato ulit for senator, talo ulit siya. Kumandidato siya for vice presidency, talo siya. After a year or two, kumandidato siya for presidency, nanalo. Hindi siya tumigil sa pagkakandidato, nanalo siya. Alam niyo kung sino siya? Si George Washington. The first president of what? US. Hindi siya tumigil kahit ang dami niyang failure.
So may mga failure tayo, mga kapatid. Mga leaders ng church, huwag kayong mahihiya sa akin na magsabi, Pastor Gam, may nag-fail ako dito. Kukongratulate kita, alam mo kung bakit. May room ka for improvement. Kapag ka hindi ka na nag-fail, hindi ka na kailangan sa mundo. Normal na mag-fail, kaya take risk. Kaya lang yung pag-risk, calculated. So going back sa application nito, for a while kapatid, tahimik ka lang. Ano ang dapat mong iwan this year? Ano yung i-embrace mo naman? Tahimik ka lang for a while, isipin mo. And after a while, magko-close ako sa panalangin. Sa iyong personal na buhay, ano-ano ang dapat mong kalimutan na at iwanan na sa year na nakalipas, 2024? At ano naman ang dapat mong i-embrace, ang dapat mong harapin ng tama at matuwid? Sige, isipin mo. Okay, kung naisip mo na, walang nakakaalam niya kundi ikaw. Pero nais kong hilingin, tumayo ka at ipapanalangin kita. Lahat ng mga naisip na iiwan ko na to this year at ito ang aking gagawin. Iwan ko na ito sa year 2024. Ito ang aking gagawin this year 2025. Okay, sige baka meron pang gusto tumayo. Ako, kasama niyong tatayo rin. Meron pa ho ba? Baka may gusto pang tumayo sa inyo. Ugali na gusto mo nang iwan na hindi maganda. Tayo po ay manalangin. Panginoon aming Diyos, sa inisip po namin, sa aming kalooban, batid mo, kita mo kung ano yung dapat naming iwanan na isama na sa taong nakalipas, year 2024. At i-embrace namin ang tama at matuwid this year, 2025. Panginoon, kinakatawan ko ang aking mga kapatid na nakatayo ngayon. Dalangin ko, Panginoon, i-empower niyo po kami. Sama-sama naming haharapin ang taon na ito na may bagong pag-asa, bagong lakas, bagong buhay. At may katiyakan kami na kami magiging mapagtagumpay dahil kasama ka namin at ikaw ang may gusto nitong aming ginagawa ngayon. Kalooban mo to na kami magbago. Kalooban mo, Panginoon, na kami lalong magtumibay sa pananampalataya, magsumigasig pa sa paglilingkod. Kalimutan na ang mga tampo, hinanakit, sama ng loob. At patuloy kaming lumago sa pagmamahalan sa isa't isa, sa concern, at sa paggawa ng tama. Mga kapatid, sa inyong kinatatayuan, tanggapin nyo ang kapangyarihan galing sa banal na Espiritu. At ang Panginoon ang sasama sa inyo sa lahat ng inyong gagawin, tutulungan niya kayo. Sa lahat ng inyong pupuntahan, sasamahan niya kayo. Poproteksyonan niya kayo at ipagkakaloob ang lahat ng inyong pangangailangan. At mas magiging kaaya-aya ang buhay nating lahat this year for the glory and honor of our God. In Jesus' name, amen and amen.